The question is, ang once saved, always saved ba ay biblical? Naniniwala tayo na ang kaligtasan na pangako ng Diyos ay forever. Ito ang 100% na pangako ng Diyos. Ayon nga dito sa John chapter 10 verse 28 hanggang 29, at sila'y binigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailanmay hindi sila malilipol at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Ang aking Ama na sa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat, at hindi sila maagaw ni numan sa kamay ng Ama. Pero bilang tunay na karelasyon ng Diyos at bilang patunay na mahal natin ang Diyos, may utos ang Lord na dapat nating sundin. Nasabi nga dito sa John chapter 14 verse 15, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Kung tunay daw na iniibig natin ang Diyos, tutupad tayo sa mga utos niya. At alam naman natin, bilang tunay, itong pagsunod sa mga utos ng Lord ay resulta ng pagiging ligtas ng mga tunay. Inuutos din ng Lord na maging tapat tayo sa Kanya. Kung magkasala pa rin tayo after nating tanggapin si Christ, dapat aminin at ihingi natin ng tawad ang mga kasalanan natin para patawarin tayo. Ang sabi nga dito sa 1 John chapter 1 verse 9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. At dahil sumusunod tayo sa utos ng Lord na aminin mo ang kasalanan mo at humihingi ka ng tawad, ito ay patunay na hindi lang Diyos ang nagmamahal sa atin. Patunay ito na mahal din natin ng Lord. Ayon nga dito sa Matthew chapter 22 verse 37, at sinabi sa kanya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buo mong puso at buo mong kaluluwa at buo mong pag-iisip. At kung hindi tayo amin at hindi ihihingi ng tawad, ay magiging hindi tayo tapat na karelasyon ng Diyos. Ibig sabihin, hindi tayo magiging tunay na matagumpay na mananampalataya at maaaring mabura ang pangalan natin sa Book of Life. Dahil dito sa Revelation chapter 3 verse 5, he who overcomes, victorious yung magtatagumpay, shall be clothed in white garments, and I will not blot out his name from the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels. Ibig sabihin, dahil tunay na ligtas na tayo, ay naisulat na ang pangalan natin sa book of life. Ang kailangan na lamang ay maging overcomers tayo, victorious. Kailangang magtatagumpay tayo para hindi maalis ang pangalan natin sa Book of Life. Dahil kung mabubura ang pangalan natin sa Book of Life, sure na hindi natin makakamit ang pinangahawakan nating kaligtasan. Bilang tunay na nakalista na ang pangalan sa Book of Life, kailangan manatiling tunay na matagumpay tayo hanggang wakas ng panahon o hanggang kamatayan. Dahil kung hindi magiging matagumpay na tunay tayo, malinaw ang sinasabi ng Biblia na buburahin ang pangalan natin sa Book of Life. At kung hindi natin paniniwalaan ang nakasulat, ito ay considered na pagbabawas sa nakasulat. Ang ayon nga dito sa Revelation chapter 22 verse 19, and if any man shall take away from the words of this book of this prophecy, God shall take away his part out of the book of life, and out of the holy city, and from the things which are written in this book. Ibig sabihin, kapag hindi natin pinaniwalaan ang nakasulat sa Biblia, ay nagbabawas na tayo sa salita ng Diyos. At kapag hindi natin iningatan ang pagiging tunay natin, tatanggalan tayo ng karapatan sa Book of Life. Malinaw dito na pwedeng mawala ng kabuluhan ang pagiging tunay natin. Pwedeng mawala ang forever ng magkarelasyon na Diyos at tao kung magiging suwail at taksilang tao. Walang magiging kontradiksyon, walang mababawas at walang madadagdag kung maniniwala tayo sa nakasulat.